Shabbat Shalom sa mga kapatiran na nag-observe ng Shabbat today at Shalom din po sa mga kapatiran na ibang araw ang inyong pamamahinga. So ngayon, bigyan po natin ng attention ang ating pag-usapan today, which is something na I would say serious kasi kung magkamali tayo dito, then all the rest of our understanding mali na rin po. So kailangan nating tutukan ng mabuti. It's been 2 months na mga kapatid, no, na pinag-usapan natin ito at I hope na yung iba ay hindi pa naging impatient na, but may puso pa tayong maghintay, okay, at mag-aral mga kapatid. So ito na po yung ating discussion today mga kapatid, batay sa mga previous na discussion. Kasi noon, sinabi natin, are Yahuwah and Yahushua one and the same? Yun po ang ating napag-usapan, no? Pero ngayon, binago na po natin, Yahuwah and Yahushua are different, but oneness in purpose and function. So, mga kapatid, sana sabi ko na, sa idea na ito na i-present ko sa inyo, hindi pa ako nagkaroon ng shalom kasi malalaman ninyo maya kung bakit. Ano yung gusto kong linawin at gusto kong i-present sa inyo po. Baka meron din po kayong sagot, mga kapatid. So, Yahuwah and Yahushua are different but oneness in purpose and function. Okay, so yan po ang ating tutukan. Blowing of the shofar, tapos na po tayo. So, patuloy tayong magpuri sa ating Ama. Tahalyang 33 verse 10. Dinadala ni Yahuwah sa wala ang payo ng mga bansa. Kanyang binibigo ang mga panukala ng mga bayan. So, ang ating Ama, mga kapatid, meron siyang kakayahan na kung ano man yung mga payo ng ibang bansa, wala yun. Okay? Binibigo ng ating Ama, mga kapatid, kung ano po yung mga panukala ng mga bayan. So, talaga kapag ang tao ang kikilos at sa kilos ng tao, kung yun po ay hindi ayon sa kalooban ng ating Ama, okay, magiging hindi po yun mahalaga, mga kapatid. Binibigo po ng ating Ama yun. Kasi nga, hindi niya nagustuhan. So, kaya dito na-connect na naman, mga kapatid, no, yung ating dapat practices ngayon na we always seek the will and the guidance and the voice and listen to the voice of Abba Yahuwah through Yahushua, mga kapatid, and by the Ruach HaKadosh. Mahalaga tayo makinig talaga sa Kanya. Kasi kung meron tayong mga ginagawa na hindi ayon sa Kanyang kalooban po, mga kapatid, hindi po yun lalago. Okay, yun po ang lesson natin dito. So dahil dyan, purihin natin ang ating Ama, Yahahu-ha or Yad-He-Ua-He. Na kapag ating banggitin po ito, Yahuwah. Yahuwah po ang ating Ama. Ang iba, banggitin nila also as Yahuwah. Okay, welcome po din natin yan kung yun ang kanilang pagkabigkas. But sa atin dito, Yahuwah ang Ama. At yan din po ay nakasulat sa mga scriptural character. Nandyan po yan at wala tayong duda patungkol sa totoong pangalan ng ating Ama. Yahuwah po ang Ama at Yahushua din po ang anak. Pangalawang kapat, chapter 2, verse of Patar, chapter 3, verse 2 po. Na dapat ninyong maalala ang mga salitang ipinahayag noon una ng mga banal na prophet at ang utos ni Yahuwah at tagapagligtas sa pamamagitan ng inyong mga apostol. So, pinaalalahanan ni Patar o Peter, mga kapatid, ang mga mananampalataya kung ano yung sabi po o pinahayag ng mga banal na propeta patungkol sa utos ni Yahuwah at patungkol din po sa tagapagligtas, mga kapatid, sa pamamagitan ng mga apostol. So, siyempre,
iniwan ni Yahushua sa mga apostol ang kanyang mga katuruan. So mga kapatid, maganda na tayo ay paalalahanin. Okay? And yan, kung ano po yung mga pagpapaalala yan ay nagmula din po sa salita ng mga banal na prophet, mga kapatid. So, ayan, ang pangalan ni Yahushua, ito po, Yahushan Ayan. Na kapag banggitin po natin ito, Yahushua, we are declaring Yahuwah saves, Yahuwah delivers po. Yun po ang ating kahulugan sa pangalan ni Yahushua. At nandito rin po sa Matatiyao 21 na ang pangalan ni Yahushua, ang ibig sabihin po, he shall save his people from their sin. So, ayan mga kapatid, ngunit ang nakasulat sa inyo ay iba kasi nga dahil sa Jeremiah o Jeremiah 8 verse 8, kumbaga yung mga false pen of the scribe. So, yes, nandito na. Tuloy tayong mag-discuss sa topic nito. At yan ay nagkakaroon na ng kaguluhan sa nakaraang mga centuries po mga kapatid, no? So, hindi natin ulitin pa yung mga kaguluhan na yon dahil sa hindi pag-intindihan sa topic na yan. So, I ask you mga kapatid na don't hesitate to share kung ano yung ibang iniisip mo. At be sure din po na meron kayong verses to support kung ano po yung mga iniisip ninyo mga kapatid para magkaroon tayo ng wider and even a more comprehensive understanding of the matter. So, ayan na yung mga yung mga napag-usapan na natin na hindi pa natin na-upload ito. We have discussed na the same in function, ang Ama at ang Anak as Creator and Savior. Ngayon, bigyan natin ng even more clearer understanding. Part 2, napag-usapan natin na si Yahushua ay servant. So, kung servant si Yahushua, sino ang Ama? Di ba? Ang Ama ay ang Master. Yahushua, messenger po siya, pinadala. So, therefore, sino ang nagpadala sa kanya? Ang Ama. Di ba? And Yahushua is a witness. So, kung ano yung narinig po ni Yahushua, yun po ang sinasabi niya lahat. Yan po ay part 2 na pag-usapan na mo natin. So therefore, the Father being served, source of everything, and the sender. So yun po ang na-highlight natin sa part 2. And then, marami kasing naniniwala na dahil ang Ama ang laging nakipag-usap sa Old Testament, so kaya naniniwala sila na ang Ama ay naging flesh through Yahushua. Yun ang concept ng karamihan mga kapatid. Pero hindi po yun mga kapatid. Iba talaga ang Ama, iba talaga ang Anak. So, dahil dyan, napag-usapan na rin po natin ito bilang part 3 po mga kapatid. No? No man has seen the Father except Yahushua. Ito na po yung part 3. Walang nakakita sa Ama, ang nakakita si Yahushua lang. At yung part 4 sa nakaraang linggo mga kapatid, na pag-usapan natin na Yahushua po ay messenger. Okay? Which is nabanggit na naman po dito sa part 2 but na-highlight pa natin as part 4 mga kapatid na Yahushua nga ay messenger. Hindi lang siya ordinary na messenger but the messenger, the strong messenger of Abba Yahuwah is Yahushua. So, yan ang ating mga napag-usapan na. So ngayon, I'm sharing this to you mga kapatid to unload my burden. Okay? As well, because this topic is not easy to reconcile with other scriptures. So, mabigat sa akin mga kapatid, kaya I really appreciate kung kayo ay would also share something para gagaan po yung bigat na pasanin dito. Okay? I suggest be a part of a gathering of a better understanding in this matter. With the help of the Ruach HaKadosh, mga kapatid, of Yahuwah. So, we acknowledge po na Yahushua ang ating only rabbi dito. Taga-facilitate lang po ako mga kapatid. At kayo dyan ay maaring nangusap din po ang Ruach HaKadosh. So, speak it out kung meron po kayong mga references at ibang pag-unawa din mga kapatid.
Our understanding of this topic affects the way we relate to Yahuwah and Yahusha. So maapektuhan po yung ating the way we relate po sa ama at anak. Kung magkamali tayo dito, then magkamali din po ang ating mga the way we relate po sa ama. So kaya mahalaga na tama dapat and scripturally based po yung ating mga pinaniwalaan po, mga kapatid. So we have discussed so far the following concepts and ideas from scriptures. Number 1, napag-usapan natin na ang Ama is greater as mentioned in Yaokanan 10:29 and Yaokanan chapter 14:28. So hindi na po natin basahin yan kasi nabasa na po natin yan sa nakaraan. Review lang po ito. Pangalawa, the Father is the sender as mentioned in several passages, Yaokanan 6:38, 4:34, 6:57, at marami pang iba. So, sender ang Ama talaga, mga kapatid. Sinugo si Yahusha, kung babasahin mo yung mga references na yan. Pangatlong na pag-usapan na natin, the Father is the Master as mentioned in the scriptures. As with scriptures, we talk about Yahusha as the servant. So sa part 2, po napag-usapan natin 'yun, no, na Yahusha ay talagang servant siya, pinadala at servant siya ng ating Ama. So therefore, ang Ama talaga ay master. And Yahusha came to serve the purpose of Abba Yahuwah. 'Yun ang dahilan kung si Yahusha ay pumunta rito, mga kapatid. Ang Ama ang master, so therefore si Yahusha po ang servant. Okay? At meron akong babasahin na scripture. Hindi pa natin ito nabasa, so kailangan natin basahin. Can I ask, volunteer po? Hindi natin ito nabasa sa nakaraan, so I'd like us to read this because this is very important. Okay? Anybody like to read? Paki-unmute. Ako po, Brother Dan. Oh, let's go ahead, Sister Lilita. Brother Dan. Matthew 1:6. Iginagalang ng anak ang kanyang ama at ang mga karangarapan. At kung ako'y amo, nasaan ang paggalang na para sa akin? Sinasabi ni Yahuwah ng mga hukbo sa inyo o mga inyong sinasabi, paano namin hinamak ang iyong pangalan? Hallelujah. Okay. So mga kapatid, ito yung nabasa ni Sister Lilita, no? Batay sa Malakay. Malinaw dito, mga kapatid, na ang Ama, si Yahuwah po. Okay? Ang nakipag-usap dito. Okay? Ipinagalang ng anak ang kaniyang ama. Ang ama, ang anak rather, ipinagalang ng anak ang kaniyang ama. At ang mga utusan, ang kanilang amo. So, meaning it's natural, mga kapatid, na ang anak, ipinagalang niya ang ama. Kung sino po yung utusan, ganon din po. Ipinagalang niya ang amo. 'Di ba? Kung ako nga'y isang ama, sabi ng ating Ama, nasaan ang karangalang nararapat sa akin? See, mga kapatid, yung karangalan na nararapat sa Ama. Tinatanong na po ng Ama ito. At kung ako'y amo, master po, nasaan ang paggalang na para sa akin? Sino pang nagsalita nito, mga kapatid? Si Yahuwah po. Ang mga hukbo sa inyo o mga pari na humahamak sa aking pangalan, inyong sinasabi, paano naming hinahamak ang inyong pangalan? So, mga kapatid, ito po yung nangyari dito sa panahon ng Malakay. Na yung mga pari, yung mga religious leader, talagang hinamak nila po ang pangalan ng ating Ama. Ibig sabihin, hindi po nila iginagalang
Hindi po nila binibigyan ng papuri ang pangalan ng ating Ama, mga kapatid. So, if the Father is the master and Yahushua is the servant, mga kapatid. So, malinaw dito, no, na ang karangalan, ang papuri, mga kapatid, ibigay sa Ama. Okay? So, ayan po. Allow your mind to process on that, mga kapatid, as we continue po. Moving on. Okay. Pang-apat, Sige. the Father is the Creator. As mentioned po sa Isaiah 40 verse 28. Hindi mo ba nalaman? Yes. Hindi Ma'am. mo ba Thank you, ma'am. narinig? Ang Yahuwah ang walang hanggang alwa, ang lumikha ng mga dulo ng lupa. Hindi Okay. siya nanghihina o napapagod man. Walang makatatarok ng kanyang kaunawaan. Mga kapatid, ito malinaw po, no, na word for word ang ating Ama, siya po ang lumikha. See, tinan mo yan, lumikha po siya. Dulo ng lupa, hanggang sa dulo ng lupa. Hindi siya nanghihina, mga kapatid, hindi siya napapagod. Ang ating Ama po ang lumikha. Verse chapter 43, nabasa na po natin ito sa nakaraan. Ako ang Yahuwah, ang inyong banal, ang may lalang ng Yasar-al. Okay? Ang inyong hari. So, dito malinaw na ang ating Ama talaga ang manlilikha, lumikha, manlalang, okay, ng Yasar-al. So, ayan, the Father is the Creator. At marami pang ibang na pag-usapan na natin sa nakaraan. Pang-lima po, the Father is the only Savior as mentioned in the following passage na napag-usapan na po natin. 43 of Yeshayahu verse 11, Ako, si Yahuwah, at liban sa akin ay walang tagapagligtas. Okay? 43 verse 3 po, sapagkat ako si Yahuwah, mong alwa, ang banal ng Yasar-al, ang iyong tagapagligtas. Aking ibinigay ang Ehipto o Matsarayam bilang pantubos sa iyo, ang Ethiopia at ang Siba bilang kapalit mo. So, ayan, nabanggit na naman dito na sa dalawang mga talata na yan, sinabi ito, liban sa akin. Okay? Walang tagapagligtas, kundi si Abba Yahuwah lang talaga. Okay? So, marami mga kapatid na mga references sa Old Testament o sa story po, halimbawa Yosap, no? Bakit siya pinadala ni Abba Yahuwah doon sa Matsarayam? Si Joseph po. Bakit po siya pinadala? Para maligtas po ang mga anak ni Yaakov. So, pinadala po siya ng Ama doon. So, isang tanging tagapagligtas lang ang Ama, pero meron po siyang ipapadala. Nakuha ninyo mga kapatid? Si Masya, mga kapatid, di ba? Masya po, pinadala doon sa Matsarayam. Uli. Para saan? Anong gagawin ni Masya doon, mga kapatid? Moses, anong gagawin niya doon? Para siya pong maging leader. Pero ang nag-utos sa kanya po ay ang Ama. So ang Ama talaga ang tanging tagapagligtas. Siya ang nagpadala po ng tagapagligtas. Okay? Ginamit niya po si Masya o Moses. Kung nung wala na si Masya o Moses, sinong pumalit sa kanya, mga kapatid? Sinong pumalit, di ba? Joshua. Yahushua, mga kapatid, ang pumalit sa kanya. So, si Yahushua, Joshua, mga kapatid, naging tagapagligtas naman po siya ng mga Yasar-al upang i-conquer po ang promised land, di ba?
So, sino nag-utos sa kanya at sino nagpadala sa kanila? Kay Joshua o Yahushua, mga kapatid? Yung son of Nun, mga kapatid, no, na karakter doon, nagpalit kay Moses, Masya. Walang iba kundi ang Ama, mga kapatid. So, ang Ama talaga, ang tagapagligtas, siya ang magpadala po ng tagapagligtas. Pwede gamitin niya kahit sino para magampanan at magawa yung gusto niya na maligtas po, mga kapatid. So, talaga dito, the Father is the only Savior, mga kapatid. Okay? Mamaya, pag-usapan natin kay Yahushua. Ano naman yung role ni Yahushua sa mga napag-usapan na rin natin sa nakaraan? Bilang review lang po natin yun mamaya. Okay? So, ayan. Then, ang tanong is, kung ito yung 5 na nabanggit natin patungkol sa Ama, so malinaw, mga kapatid, na Yahuwah and Yahushua are different. Okay po? Sa 5 nabanggit po natin, malinaw na ang Ama ay talaga, ang Ama at Anak ay talagang magkaiba. Okay? They are different. So, ang tanong ngayon then is, then who is Yahushua? In lieu of the Father as greater, sender, master, creator, and savior, so, sino ngayon si Yahushua? Okay? Well, sa ating napag-usapan Yahushua is the only begotten Son. So, ang tanong ngayon, kung ang Ama ay greater, ang tanong is, maganda bang banggitin ito? Okay, so yun ang tanong. Dito sa sender, walang problema. Kasi sent one, napakaraming mga verses naman po. Dito, nabanggit ni Yahushua na the Father is greater than I. Doon sa John 14 po, 28. The Father is greater than I. So, ibig sabihin, ito ang sa Kanya. Kung ang Ama ay sender, ito si Yahushua, sent one. Kung Ama ay master, therefore Yahushua ay servant. Tama naman po, mga kapatid, di ba? Sa Mark 10:45, Yahushua came not to be served, but to serve. O, malinaw po yun, mga kapatid. Napunta si Yahushua dito, hindi para siya ang pagsilbihan, kundi siya po ang nagsilbi. So, malinaw yan na the Father is the master. When Yahushua came, He came as a servant to serve the purpose ng ating Ama. And to serve sa purpose na pagligtas po, pagtubos po ng mga tao. So, ayan. And then, as the Creator, nabanggit naman po natin na John 1:1, di ba? At sa Tahaliam 33 verse 9 po, na Yahushua is the voice of Yahuwah. Yahushua is the word of Yahuwah that created everything. So dito, kung ang Ama ay ang creator, so therefore, Yahushua is the creative word. Yahushua is the voice of Yahuwah. Diba? Sa ating na-highlight na sa nakaraang discussion po natin on Yahushua as the messenger po. Diba? Na-highlight po natin yon. Now, and ang Ama ay Savior. So, sino naman si Yahushua? Sa ating napag-usapan na po, Yahushua po ang actualizer po. The one who actualized salvation. The one who implement or the one who acted upon that salvation be done, mga kapatid. Kasi nga, hindi man ang Ama ang namatay, mga kapatid. Ang totoong namatay talaga ay si Yahushua. Ang Ama ay hindi namatay kasi Ama, root po siya, mga kapatid, hindi po siya pwede mamatay. But ang namatay talaga ay si Yahushua. So in that essence, ang kaniyang, how do we understand on Yahushua? Yahushua, the Father is the Savior kasi siya yung nagpadala sa anak para mangyari yung kaligtasan, mga kapatid. So therefore, Yahushua is the one who actualized
Okay? The plan of salvation made by or nagustuhan ng ating Ama. Now, in lieu of this, how do we write their names? Kung different silang dalawa, mga kapatid. So, ang tanong ngayon, paano natin isulat ang kanilang pangalan? So, nakita ninyo ang implication? Ganito ba ang ating pagkasulat? Yaha, Uha, all caps. And then Yausha also, all caps. Kung ganito ang ating pagkasulat, so therefore, sinasabi natin na hindi siya different. Nakuha ninyo? We are saying na siya po ay equal. So kung hindi man siya equal, ganito ba ang tamang pagkasulat? Capital ito, capital, capital. Then pagkatapos dito ay small letter, lahat. Mga kapatid, merong isang group chat na ganyan ang kanilang pagkasulat. Kang Abba Yahuwah, all caps. Kang Rabbi Yahushua, small letters. So, makuha ninyo mga kapatid ang kaibahan. Kung ano yung understanding natin, maiba rin yung ating pagkasulat. So, itong grupo na ito, lagi akong binapadikos doon kasi nga tinuturo ko man na Yahushua and the Father are equal. At yung pagkasulat ko doon sa mga PowerPoint, doon sa streamer ng radio, okay? So, maintindihan na ng nakikinig, ito sila ang paniniwala nila, the Father and the Son are equal. Okay? Mga kapatid, naintindihan ninyo na mayroon palang mga implications, no? Kung ano po yung ang ating mga pag-unawa. But ako mga kapatid, I am inclined for the latter. Okay? Tama ba itong latter? Mali pala yung mga kapatid. I am inclined for the former. Ito yung former, no? Ito yung former, ito yung latter. Okay, mali ito mga kapatid, no? I am inclined for the latter. Dito. Bakit ako inclined dito? Although alam ko na sila ay different. Bakit ako inclined dito? It's because ang ibig sabihin ng pangalan Yahushua, okay? Ang ibig sabihin ng pangalan Yahushua means Yahuwah saves. Okay? So, itong mga letter na ito, these are all letters of the name ng ating Ama. So, para sa akin, okay lang na i-capitalize siya kasi it's all about Abba Yahuwah din ito eh. Okay? At ang kahulugan ng Yahushua, ang kahulugan po ay Yahuwah delivers and Yahuwah Ay na ng kanon. saves. Unsa siya? So, Okay. ayan mga kapatid, I am inclined for that. Pero gusto kong makinig sa inyo kung ano po ang sa inyo po mga kapatid. Now, Assembly of Yahuwah USA po, ganito ang sa kanila. Sa kanila mga kapatid, doesn't matter, but small letter ang Ama, small letter ng anak. Okay? So, ibig sabihin, pareho, okay? Pareho yung kanilang level. It doesn't matter para sa kanila. So, I am asking, ano kaya sa atin dito? Kung tanggapin natin ito na different ang Ama, then magkakaroon ng ibang pagkasulat na, mga kapatid. Now, since the Father and the Man are different, then do we retain them calling Aluwa? Paano natin itong Dabaryam chapter 6 verse 5 na ang sinasabi diyan, "Hear O Yasar Al, Yahuwah your Aluwa is Akad." Okay? Kung iba ang Ama at Anak, then what? Lipat na tayo sa Aluwayam. Kasi dito sa Barasyat 6:27, 3:22, 11 verse 7, ang nakasabi kasi diyan let us.
As at our, mga kapatid, ang nakalagay dyan. Therefore, plural po. As and our. Therefore, plural po yan. So, ang tanong is, do we call them now aluwayam? Kasi nga, ama at ang anak ay iba, magkaiba? Do we call them now aluwayam? Or magka-problema tayo dito sa 6 verse 5? Kaya tinawag natin siya aluwa. Okay? So, ayan. Medyo ano yan mga kapatid, no? Yun ang mga katanungan na gusto kong mag-contribute kayo mga kapatid batay sa ating na-present. So, 8 important slides lang ito mga kapatid ang aking na-ready at gusto kong makinig din po mula sa inyo. So, sinong mauna po? Saan tayo mag-una mag-interact? Ipakita nyo, sabihin niyo para ipakita ko yung PowerPoint kung saan tayo mag-umpisa. Shalom, Brad. Shalom. Shalom, yes. Saan ang PowerPoint na gusto mong ipakita, Brad? Doon, Brad, sa pag ano mo, doon sa distinction sa ama, capitalized ba or Okay. Ito. dyan banda, Brad. Okay. Shalom po sa lahat. Unang-una, sa akin po, yung paniniwala ko po din kasi dati, nung bago pa ako is Yahuwah and Yahusha, iisa lang po yun sila. No? Pero nung saliksikin pa po natin ng mabuti na pag-alaman ko po na talagang magkaiba po sila. Logically speaking is wala po talagang ama at anak na iisa. Nakita niyo po yung point doon na paano magiging isa yung ama at anak. Siyempre, magkaiba po talaga yun when it comes to authority and function. So, hello po. Opo. Dito po sa nakikita ko, dalawa po ang point of view ko dito eh. When it comes to writing, i-capitalize mo man yung ama at saka anak, no big deal po sa akin yon or Yeah. either small letter. It's a matter of explaining to them kung ano po yung talagang pinaniniwalaan mo at kung ano po yung talagang tinuturo ng banal na kasulatan. Kasi po, doon tayo madalas magkakamali din eh. Kasi nakikita niyo po yung yung sinusunod po ba natin na tradisyon, kumbaga, na kasi ano tayo doon, nahasa tayo doon sa Ama, Anak at Banal na Espiritu ay iisa lang. Kumbaga O yung sa Christianity. Opo, sa Trinity po eh. Opo. Kaya nung nalipat po tayo sa katotohanan ito is mas nabibigyan natin ng linaw kung ano po talaga ang function at purpose ng Ama, bakit po ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak. At ano po ba talaga ang function din ng anak? Bakit po siya naparito? So, ganun po, no? Ang capitalization at ang small letters ng ama at anak para sa akin po ay wala pong pagkakaiba. Pero kung gusto po natin na balikan po yung mga talata na bibigyan natin ng linaw, yung word na akad at saka yung tawag po nung iba aluahim or aluhayam. Mas wala pong pinagkaiba po eh kasi as long as you can explain kasi dala-dala po nung anak yung pangalan ng ama eh doon sa tatlong letra na Yad, He at saka U o Yahoo o Yahoo. So pwede po din para sa akin pwede pong malalaki po yung una Yahoo o Yahoo. And then a small letter naman po yung siya kasi po siya. ang siya ay as we all know came from
Hebrew root word Yasha, which means salvation. So makikita naman po natin yung pangalan ng anak is Yahuwah delivered, or Yahuwah saves, or Yahuwah is our salvation. So it's a matter of ano lang po kumbaga kung papaano po natin o kung papaano po ang ating pagkakakilanlan doon sa dalawang yon. Kung sino po talaga ang ama at sino po yung anak. Kasi po balikan nga po natin, parang nakakatuwa din kasi nung una kasi doon ang paniniwala ko po sa dati na iisa lang po sila. Hmm. Madalas ko pong marinig doon sa mga pilosopong tao na paano po yung senaryo doon nung siya ay naka nakapako na po doon sa poste o doon sa kahoy na tumatawag po siya ng ama. Huwag niyo po sabihin na kung siya yung ama, tinatawag niya yung sarili niya, iligtas niya ang sarili. O, iligtas niya. Oo, yung ganun ano ba, yung ganung senaryo. So medyo nakakatawa pong pakinggan, pero ah, it makes sense na talagang makikita mo doon na hindi po pwede mangyari yun, na yung anak ay iisa lang. Yung anak ay si Yahuwah at si Yahuwah ay yung anak. So dito po nakikita po natin, ini-explain po ni Brother Main, na mas malinaw, mas klaro ang distinction ng dalawa, ang function ng dalawa, ang purpose ng dalawa, na talagang makikita niyo po na talagang magkaiba. Hindi po pwedeng magiging kapantay ng anak yung ama at kapantay ng ama yung anak. O sa makatuwid bagay, iisa lang po sila. Hindi po pwedeng mangyari yon. So, kasi nga po, hindi po pwedeng mamatay yung ama, kaya po siya nagpadala o pinadala niya yung kanyang bugtong na anak to serve a purpose and also a function kung paano kumilos at ililigtas ng ama ang buong siyang sinuko, buong siyang libutan sa pamamagitan ng kanyang anak. Kaya balikan po natin, ano po, yung tinuturo po dito para sa akin po, Brad, is wala pong problema sa writings. Pero mas maganda kung talagang magbe-base ka doon sa pagkakakilanlan mo doon sa dalawa. Mas maganda kung ina-actualize mo na ang malalaking letra sa ama at yung nakakabit na malalaking letra doon sa anak at yung salitang siya po pwede para sa akin po yung ano tawag doon sa Tagalog na nasa dulo ng dila ko yung pagkakahimay-himay ng bawat letra kung saan masiserve mo yung ibig pong sabihin na yung salitang ito, yung Yahoo o Yahoo, galing po mismo sa kanyang ama base po sa Yahoo Kanan 5:43, ano po. Opo. At yung salitang siya is yun po yung ibig sabihin na pinagsama po ninyo ng dalawa, masiserve po yung purpose at function ng ama na siya yung magliligtas. Siya po yung aluwa, siya po yung akad, at siya po yung ama na nagsugo ng kanyang anak. Ganun po yung aking pananaw o ano po ang nakikita ko po dito. Okay. Yan lang po. Thank you very much, Brother Exactly, sa ano rin po ang pananaw ninyo at batay din po sa mga napag-usapan na. Okay, maganda po yung mga suggestion mo. So, we also remember that. Na-record naman ito, so ma-evaluate po natin. We have time to evaluate it. Okay po, sino pang sunod na nais na magsalita o ano bang saan sa PowerPoint na gusto ninyong ipakita natin? Oh, brother. Yes, Brother Desmond, go ahead po. Saan doon ang gusto Brother, mo pakibalik lang yung kanina. Yung, ito? yan. Okay. Opo. Yan po. Okay. I agree ako sa sinabi mo rito until dito sa agree naman ako lahat pero itong highlight natin dito sa Yahuwah na name nila is this kung yung hina-highlight ba dito yung all caps. So
Hindi naman sa akin problema ito eh. Kasi lahat ng ito siya is a father. It's gawa to ng tao eh, no? Yung pagkakasulat. Pero ang pinapahiwatig niya rito, yung full name niya, no? Tetragrammaton sa Greek nga, 'di ba? Yung Y uh, Y YHUH. Apo. So yun ang ano eh, yun ang pinaka ine-emphasize natin dito eh. Yung kay Yausha naman kasi because nadagdag yung salvation, 'di ba? So wala naman sigurong problema rito sa all caps na to or hindi naman. Still sa father 'yan eh na sabi nga ni Yausha. Wala sa kanya lahat ito. Binigay lang sa kanya eh. Everything na title diyan, lahat 'yan binigay sa anak. So sa issue ito wala akong nakitang problema masyado. Pero ito lang dito sa ano, sa function. Kasi actually wala ang purpose pagiging pag sinabing purpose is pagiging ano nila one in mission eh. Yung sa function, dito may problema ako rito. Kasi wala namang binabanggit sa any scripture diyan about their function eh. Actually, ang sabi pa nga si Yahusha, the Father is greater. Malinaw na yun. Tapos na issue dito eh. Sa grace namin yung greater. Diba? Tinanggap na niya na talagang sa Father ang lahat ng sumusunod lang siya. So yun yung nakita ko lang dito sa highlight mo. Na yung sa function and then pumasok tayo sa ano eh. Sa yung sumunod dito, brother, yung let us. Okay, okay. Yung let us. So eto ngayon nagiging problema. Eto, maraming misconception dito eh. Sa Genesis na let us. So nung sinabi niya to, ito ba talaga sinasabi niya let us, nandiyan ba si Yahusha? Walang sinasabi dito. Pero bago ang lahat, 'di ba? Alam naman natin, si Yahusha is with the Father. Sa anong meaning? Kasi babalikan natin yung sinabi ni John, sa John 1:1, doon tayo babalik. Pero mamaya natin pag-usapan 'yon, ang ano natin yung let us. Bakit sinabi let us dito? Hindi natin pwedeng kalimutan, in physical form, wala pa si Yahusha rito eh. 'Di ba? Wala pa talaga. Sino kausap ng Father? Of course, nandiyan yung angel eh. Nasa congregation siya, nasa group siya ng kanyang mga ano, kumbaga council, 'di ba? Yan lahat ang diyan niya pinapahiwatig yan eh. Ina-address niya sa lahat. For example, ako, minsan gusto ko magluto eh. Ano kakainin natin dito? Gawa tayo ng ano, ng kare-kare. Ina-address ko sila, gusto nila. Pero ako lang talaga literally gagawa nun. 'Di ba? Ganun lang kasimple yun eh. Yun ang sense na nakikita ko rito eh. So hindi ko pwedeng kalimutan yung sasabing as na to na may mga kasama talaga siya rito. So gusto ko pa malaman kung ano pa yung mga passages na sinasabi na nandun si Yahusha. Kasi yun ang nagiging problema eh. Yung kanina diniscuss natin, brother, nakita na natin yung ano distinction eh. Malinaw na malinaw talaga. Tama yun, malinaw na malinaw. Dito lang tayo magkakaproblema eh. Sa let us. Dito nagkakaroon ng misconception. So hanggang doon lang muna. Okay. So, thank you, Brother Desmond, sa additional na pagpapaliwanag from your side as well. Tama yan, Brad. Yes, sandali lang, no? Gusto ko lang i-remind na mayroon tayong na-discuss pero hindi pa ito na-upload, no? Na-discuss natin na Yahusha was created before the sun and the moon and all other created things were created. Okay? So, ibig sabihin, bago ang simula, okay, si Yahusha po ay nandoon na. Okay? Siguro ang iba hindi maniwala kay sa Book of Enoch, okay? Pero yung Book of Enoch, na-mention naman din po ni Yaokanan sa nakaraang mga discussion po natin na before the world began, sabi ni Yahusha, luwalhatiin mo ako. Nandiyan na siya. Luwalhati bago nalikha ang mundo. So, Yaokanan po yun na version. At yun po ay nabanggit din po, na-affirm ni Enoch na Yahusha was named before the Father, before everything was created. So,
Ayun, malinaw na yun na Yahusha already existed before creation, kumbaga. So, kasi nga, tinawag si Yahusha na the only begotten Son of Yahuwah po. So, yung kanyang existence, pwede pong nag-exist siya doon as divine, as son ng ating Ama, at nag-exist din po siya as human, kumbaga. Totoo naman yung sinabi mo kanina, Brad, na hindi pa naging tao si Yahusha dito. Oo, totoo yon. As the Son of Man. Totoo yon. But take note na meron din po siyang title na tinatawag po siya the Son of Yahuwah. So ibig sabihin, it speaks of his divine po already existed before creation. So yun lang ang gusto kong ipaliwanag na dito sa Barasyat o Genesis, oo, physically wala pa si Yahusha, pero sa kanyang pagka-divine as the Son of Yahuwah, Alua, nandyan na po siya. Okay, brother, exactly. You have something to add po? Tama naman po pareho yung doon sa sinabi ni Brother Desmond, no? At saka po yung sa paliwanag ni Brad. Kasi ang nagkakatalo lang po talaga tayo doon sa misconception kung paano natin ilalapat yung talata na magiging akma po doon sa talagang naaayon po doon talaga sa kung ano yung pagkaintindi mo at kung ano yung paliwanag doon sa talatang yun. Kasi yung sinasabi dito na let us dito tayo madalas nagkakamali. Dito madalas nagkakamali yung karamihan, lalo-lalo na yung nagtuturo doon sa kabilang channel na ganun po. Yung lalo na yung sa Trinity at saka yung iba pang ano na hindi nila masyadong nauunawaan talaga kung sino yung present na naroon na habang lumilikha po yung Ama. Kasi malinaw naman po doon sa talata na sa Yaukanan kung ano po yung talagang paano pa natin ipapaliwanag yung directive na sinasabi nung anak na kasama na siya doon sa before the world began, before everything was created by Yahuwah, ando na din siya, existed na rin siya. Yung divinity at saka both yun kaya lang doon sa pagkakaintindi lang doon sa nagbabasa na talaga bang in physical being na andun na siya at pero kumbaga medyo ano to Brad kung talagang medyo wala talagang kapuspusan ng banal na espiritu o yung ng Ruach HaKodesh doon sa guidance sa pagkabasa talagang dadaling ka doon sa paano nangyari yun, bakit ganito sinasabi sa gantong talata tapos ganito rin sa kabila. So is there any contradiction? As we all know, there is no contradiction in scripture. Ang nagmamatter lang po talaga yung kung paano mo iniintindi at intindihin, lalo na po kung talagang wala kang guidance sa Ruach. Kasi I do believe that the Ruach HaKodesh is our greatest teacher and He will bring us and enlighten us in all matters with regards to the truth. So, doon po sa sinasabi doon na talagang doon sa sinabi na sa Genesis na let us at saka doon sa Yaukanan, wala akong nakikitang kasi parehas na yun parehas siyang naandoon. Kaya lang in physical form talagang hindi pa siya sinugo hindi pa siya pinadala dito physically sa sanlibutan kaya nga ginagamit si Mariam at saka si tatay niya. So, nakikita ko lang po doon na talagang doon tayo magkakaproblema sa pagkakaintindi ng salitang let us at saka doon sa ginagamit doon sa Yaukanan sa ibang talata na kahit po doon pa lang sa pasimula nandun na din si Yahusha so parehas na kung titingnan mo yung point of view parehas po na talaga na para sa akin wala hong problema
Kanya lang, doon lang tayo magkakatalo, doon sa pagkaintindi mo sa talatang yun at sa salitang yun na sinabi doon sa Genesis compared doon sa Yaukanan. So yun lang Brad sa akin yun. Okay. Thank you very much. Anybody else would like to add? But Yes, po. I agree doon sa sinabi ni Brother Jacqueline. Perfect 'yun. So yung nabanggit lang kanina na about doon sa kinuha na nating mga passages dito sa Genesis, and then na-mention mo kanina yung about doon sa Enoch. Siguro may ibang time tayo na pag-usapan naman natin about the Enoch, yung book. Kasi ako personally, I don't believe in Enoch doon sa book niya yun. So hindi pa ako niniwala ron. Pinag-aralan ko na rin yan kung ano talagang, kung lehitimo ba talaga or what, di ba? So, mas maganda siguro kung pag-aralan muna natin yon about the Enoch. Set aside muna natin yon. Wag muna natin i-mention dito. Dito muna tayo sa scripture na nakikita lang natin na meron tayo sa ngayon. Kasi hindi naman lahat ginagamit ng Enoch diba? So, iba hindi rin naintindihan. So, siguro yun lang ang akin na let's focus dito muna sa mga passages na medyo confused tayo. Yun lang po. Sige. Okay, so thank you very much. Anybody else would like to add some more? Okay, unmute lang po and then say what is in your heart. Ano yung mga tinuturo po ng ating ng Ruach HaKadosh. Go ahead po. Okay, medyo malalim ang mga pinag-isipan ninyo ha. Okay? Brother Dan. Oh yes, go ahead, sir. Saan pong slide, sister, ang gusto mong tingnan? Doon lang po sa ano, sa name. Ito? Yung capitalization ba yun? Ito po, ito po. Okay, ito na here. Okay. Bigla akong kinabahan na. I am not against with anyone po. Ito ay akin lang ito ay akin lang pananaw. So ayon sa aking mga pagre-research. Sabi po dito sa John 15:4. Abide in me and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine. Neither can you unless you abide in me. 5. I am the vine, you are the branches. He who abides in me and I in him bears much fruit. For without me, you can do nothing. If anyone does not abide in me, he is cast out as a branch and is withered, and they gather them and throw them into the fire, and they are burned. If you abide in me and my words abide in you, you will ask what you desire, and it shall be done for you. By this, my Father is glorified, that you bear much fruit, so you will be my disciples. So dito po yung yung ipinapakita po dito when Yahusha says that me as a vine and we as a branches. So dito pa lang sinasabi na niya na there is another function. Paano po tatayo yung vine kung walang root? Paano po magkakaroon ng branches kung walang vine? So, ang pagkakaunawa ko po dito, verse 8, for the Father's glorification. Para mag-glorified yung Father. So, yung root, hindi nawawala. Lahat po ng ginagawa ni Yahusha comes from the Father. Lahat po ng mga verses po natin, it distinguish po na
andun yung andun yung pagsunod niya dun sa father. So hindi siya yung father, he is the son, pero naandun yung purpose nila. One purpose. Kung ano po yung purpose na inutos ng ama sa kanya is to have for the being, the mankind, to have a salvation. Kasi yun yung purpose po eh. So kung bakit nagkaroon ng anak, naging flesh yung anak, is for para mag-glorify yung Father, para po magkaroon ng salvation. And that is the one purpose na yung gusto ng Father natin. Nung inalis niya sa Egypt yung mga Israelites, ang purpose niya, ang gusto niya is magkaroon ng freedom. Sumasave sila in slavery. Lahat po ng ginawa ni Abba Yahuwah na pag-alis sa mga tao, sa pagiging slave, sa pagiging alipin or pagiging makasalanan is to save. So that is the one purpose that they are unite. Kaya po sila naging isa dahil dun sa purposes na yon. Pero in power, di po ba si Yahusha, nakakabuhay siya ng mga patay. Nakakagaling siya, nakakapagpakita siya. He also can do wonders. Pero dito dito lang sa lupa. When we go back to the Genesis 1, yung sinabi po doon na yung creation, who created? The Father. Happy po ako doon sa us. Yung us? Opo. Yung us. Let's made men us. Kasi kung angel po 'yon, I encountered po nung may kaibigan po kasi ako na Trinitarian siya. So ako is one God. O sabi niya, kung angel yung mga kausap niya, di dapat po ang tao may pakpak. Kasi ang sabi doon, as our own image. So kung angel po yung sinabihan niya, nagawa tayo ng tao na kagaya natin, bakit po daw tayo walang pakpak? So napaisip po ako doon. And eventually, hindi ko po na-explain yun. At hindi ko po naintindihan din yun sa sarili ko. Hanggang sa nakalimutan ko, but it opens up. Ngayon na nasa Yahuwah na ako. So for me po, I believe na Yahusha were there. Yahusha were the one who were Yahuwah talking with. Yung sa yung sa Genesis 32. Naalala ko po, Brother Dan, ang sabi niyo po doon. Okay. Yung nakipag-wrestling po. Okay. Jacob po nakipag-wrestling. Okay, go ahead. Wait po. Genesis 32:24. Then Jacob was left alone, and the men wrestled with him until the breaking of day. Naalala po ba natin yung giving the tablets with Moses? Ano po tawag kay Moses? Hindi po siya si Yaukanan, di po ba?
Ano po? Hindi ko po alam yung Hebrew niya, Hebrew name niya. Masya? Masya. So nung nagbigay po ng tablet si Yahuwah kay Masya, nagpakita po ba siya? So hindi. Kasi nagpakita siya through fire. Nagpakita po siya through images. Hindi po something na light, fire. Hindi po siya nagpakita ng visual na meron siyang anyo. But naalala niyo po, Brother Dan, I questioned you about this nakipag-wrestle si Jacob. Ang sabi niyo, it is Yahusha. Apa. Kasi sabi nga di po ba, no one has seen the Apa. Father. Hmm. So wala nakakita doon sa Father. When Yahusha already performing from the beginning pa lamang po. So ibig sabihin po, existence na po siya from the making. Yun lang po, Brother Dan. Okay. Thank you very much, Sister Cheryl, for sharing po kung anong meron na sa inyong loob diyan. Nasabi niyo po with the help of the Ruach HaKadosh. We acknowledge po yung mga contribution niyo po dito. Praises to Abba Yahuwah. Okay, anybody else? Kung meron pa? Ako po. Yes, Sister Jeanette, go ahead po. Dito lang etong sa slide na to, na Yahuwah and Yahusha are different but oneness in purpose and function. Firstly, we have to define what is purpose and what is function. Purpose kasi is a noun, meaning it's an idea. They have same idea because they have same purpose. Ibig sabihin, yun ang kanilang, pareho sila ng anak at ng ama ng pag-iisip. But they have different function because function is a verb. So meaning, magkaiba sila ng galaw or gamit. Yahuwah is our creator. Yahusha is not the creator, but he is the savior. Kasi siya yung ipinadala para ipamahagi or ipaalam physically, spiritually, mentally, and yung ipaalam sa mga tao na ito ang batas o ito ang commandment ng aking ama na kinakailangan yung sundin. So ang function niya ay ipaalam. Siya ang kumbaga messenger. Siya yung tinatawag na boses. Siya ang tinatawag na aksyon. Siya ang tinatawag na body. Siya ang tinatawag na galaw upang ipaalam kung ano yung purpose nila ng kanyang ama na si Yahuwah. So, for me, itong slide kasi na to, tama yung purpose. They have same purpose. But they are not same in function. So there's really a distinction between a father and a son. So yung sinasabi din ni Sister Cheryl, I would like to comment yung sinabi na parang comment na parang yung sa kausap niya na yung let us na kung ang kausap niyan ay mga angel, dapat ang creation ni Yahuwah, tayong lahat ng mga tao ay may pakpak. This is more of parang philosophical comment eh. So kasi kung titingnan mo, kaya nga nililinis tayo at ginagawang perfect ni Yahuwah sa pamamagitan ng kanyang anak na si Yahusha. Dahil sa pagdating ng paghuhukom, gusto niyang maging isang pamilya tayong lahat, yung mga pinili niya, na iisa ang purpose. Na kumbaga wala nang pagkakamali, wala nang sin, lahat yan perfecto na. So para siya isang pamilya. Angels are family. God is like a family. Yun yung tinatawag na we are in same we are in same root. Isang pamilya tayo na ang direksyon ng ating pag-iisip, ng ating function ay iisa. Divine. Yun ang kumbaga the word God, kung titingnan natin, is like
divinity, divine, parang ganun eh. So, yung redemption or yung tinatawag natin na paghukom, yung pagpili niya, sino sa mga kinreate ko ang talagang magiging pamilya ko. Yung appointed or magiging, kumbaga, ano natin, magiging kapatid ni Yahusha. Kasi nga nagbubuo siya ng isang pamilya na iisa ang purpose. So ito, yun lang ang comment ko. Purpose is different Okay. to function because purpose is a noun. That is yung tinatawag na pag-iisip. Function is a verb. Ito yung ano yung ginagawa, ano yung kinakailangan mong gawin. So that's my observation and that's my comment. Okay. Thank you very much, Sister Jeanette, sa additional na mga comments. Malamang mga kapatid, meron tayong mga personal, no? Personal tayong mga pananaw. Sa akin naman, wala akong problema doon, provided meron tayong scriptural evidence. Halimbawa, kanina na napag-usapan naman at na-present na po na talagang malinaw na Savior is really referring to Abba Yahuwah po. Malinaw po yun. May mga references po tayo doon. So, mahirap po nating matwist yun kasi nandiyan, nakasulat po yun eh. So, okay, we accept po mga differences po ng ating opinion, but mag-iral at the end of the day, ang mag-iral talaga mga kapatid, no, kung may nakasulat. Like itong interpretation po natin ng us at saka yung our, okay? Wala pa man tayong mga strong evidences po na yan ay angel ba o ano ba yan, okay? Wala pa man tayong mga strong references diyan. So that remains po as opinion lang po yon for now, but yun ay nagbibigay po sa atin ng challenge na mag-seek tayo, no? We seek further po. So ayun lang ang comment ko. Okay, anybody else would like to add? Brother Dan, Yes po, go ahead, Sister Trill. clarification lang po, yung sinabi kong yung sa image po yun, look, hindi po yung divinity yung tinutukoy ko doon. Okay. So you're referring doon sa image. Okay, image po ang tinutukoy mo. Okay, created in our likeness and image. Okay. Okay, thank you very much. Let's hear kay Sister Tessie if you have. Sister Leia, kung meron po kayong additional pa before tayo mag-end. Okay, parang meron pa akong one slide pa dito Okay, meron pa pala ito, okay? So, Yochanan 10 verse 10 po. Do we take this as one purpose and function? Sinabi niya po dito, ako at ang Ama ay iisa. Okay, in the past, we have discussed several passages on Yahusha, doing and following the will and the word of Yahuwah. Okay, napag-usapan na po natin yan at marami tayong mga references. So, ito na nga yung gusto kong i-highlight na I am inclined to take this oneness of Yahuwah and Yahusha as believer as to mean unity po. Unity in heart, mind, and purpose. Ito po yung nakasulat sa Yochanan chapter 17 po. So, ayan ang hindi ko pala na-show sa inyo. Okay, but yung definition ni Sister Jeanette, I'll take note of that, no, to give us more clarity po doon sa ating use of words po mga kapatid. Okay? Wala na? Okay, so wala na. Let me stop the sharing. Naging siyang pala tayo dito ngayon. Okay? Okay, naging 8 na. Okay, baka mahina yung signal ng iba. Okay lang. So, mga kapatid, ito yung ating mga napag-usapan today, and pwede sigurong i-upload ko ito, no? Pero we will not share it in public para ma-review po ninyo, mapanood ninyo at ma-review at
makapag-aral din po kayo. Okay? So we will upload this at i-private ko lang natin and then i-share lang sa mga naka-attend dito ngayon. Brother Exactly, you have something to add Dito more? lang siguro, Brad. Ano po? Kung King Up, i-upload mo siguro dito lang siguro sa JC, tapos nasa amin na yun kung sino yung share namin na ano. Okay. Yun na nga. I-upload ko sa YouTube Educate Kaya for Yaua. I-upload ko doon. Then, i-click ko lang yung button for private. Hindi siya public. And then, ang ibig sabihin noon, ang makapanood noon ay yung nabigyan lang po ng link. Yun ang ibig sabihin noon. Oo. Tama ba, Brad? Exactly? Oo, tama. Okay. Sige. So, ayan mga kapatid. Dito tayo nagtapos ngayon. At ibig sabihin, we will continue po to seek po sa ano po yung kalooban ng ating Ama at magkaroon tayo ng better understanding and even deeper understanding pa po. Kasi nga, sa nabanggit ko na, kung ano yung ating pag-unawa dito, it will affect the rest of our the rest ng ating kilos, okay? Sa ating panalangin, sa ating mga pag-unawa at sa ating mga gawain, it will really affect po mga kapatid. Okay, so let me end by saying Yahuwah Barakas and continue to show us His truth so that we will be able to know and act according to His truth po. Yahuwah Barak.